According to the scriptures, we are not received the spirit of the world, but we receive the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given to us. Hindi natin tinatanggap o natatanggap ang Espiritu ng sanlibutan ito, kundi ang banal na Espiritu na mula sa Diyos upang malalaman natin kung ano ang mga bagay na ibinigay sa Panginoong Diyos dito sa atin. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi ni Apostol San Pablo, my brother, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaim the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Gikalimta ni Apostol San Pablo ang tanan sa iyang pagwali sa pangaral ni Apostol San Pablo, hindi sa pamagitan ng human wisdom, ng karunungan ng tao, kundi sa karunungan ng Diyos. Sabi ni Apostol San Pablo, I came with you in weakness, with great fear and trembling. My message and my preachings were not with wise and persuasive words, but with by the power of the Holy Spirit, so that we may understand, so that our faith will not rest on human wisdom, but on God's power. Everybody say praise the Lord. Upang ang ating pananampalataya ay hindi tumatayo dyan sa karunungan ng tao, kundi dyan sa kapangyarihan ng ating buhay na Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, sabi ng kasulatan, however, it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what human mind has conceived, the Lord has given to these things to those people who believe Him. Yung walang mata ang nakakita, yung walang tainga ang nakaririnig. What no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived. At bakit yun ang nangyari? Dahil pinili ng Panginoong Diyos ang mga taong pobre, kanto mga taong may grado, kanto mga taong ubos. Sabi ng kasulatan, none of the ruler of this age, none of the ruler of this world understood about Christ. For if they have, they would not crucify the Lord of glory. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nga nang sabi ng ating Panginoong Diyos, bautismohan sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa Espiritu Santo. Ano ba itong Ama? Ang Ama, dapat malalaman natin na ang Ama, siya po ang Creator, siya po ang may-ari ng ating buhay. Ano ba ang anak? Ang anak ay, ang mensahe ng anak ay ang sakripisyo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Everybody say praise the Lord. So paano tayo mabago? Mababago tayo mga kapatid, hindi lang sa mga bersikulo ng kasulatan, hindi lang sa bersikulo ng Biblia, mababago tayo dahil sa banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. At sabi ni Apostol San Pablo, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but by a demonstration
of the Spirit power, so that your faith might not rest on human wisdom, but in God's power. Ano ba pangalan ni Apostol San Pablo? Hindi sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Hindi sa pamagitan ng karunungan ng panahong ito. Kundi sa kapahayagan sa banal na Espiritu. Amen! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen? Kaya ano ba ang dapat gawin natin? Ang dapat gawin natin, we have to pray. Magdasal tayo. Tanggapin natin ang kanyang presensya. Ramdamin natin ang kanyang banal na Espiritu. At sabi ni Apostol Pablo, what we receive, we are not receive the spirit of the world, but we receive the Spirit who is from God. Amen? Amen. Hindi natin tinatanggap ang Espiritu sa sanlibutan. Ano bang Espiritu dito? Kalayawan, lipay-lipay, celebration, birthday, festa, ano pa? Ang daming mga bisyo. Ang daming obligasyon ng tao, mabigat ang kanilang buhay. Samantala, nandito ang kaharian ng Panginoon. Nandito ang spiritual obligation sa ating relasyon sa Panginoon Diyos upang ating malaman ang katotohanan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Everybody say praise the Lord. Ang gusto lang yun sa Ginoo, maumol ang atong kasing-kasing o kinabuhi diha sa iyang gahom. Amen. Amen. Ang atong kinabuhi mahimong mature at tubangan sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. No? Pinaagi siyang balaang Espiritu. According to the scriptures, for who knows the thought of a person? Who knows the thought of a person? Nobody knows your thought except your own spirit. In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. Ano ang nangyayari? Hindi natin nalaman ano ba ang iniisip mo dyan. Ang iniisip mo, ang iniisip ko, hindi mo rin nalalaman. Sino bang nakakaalam? Sa iniisip mo, ikaw lang. Amen. For who knows a person's thought? No? Wala. Except their own mind, except their own spirit within them. In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. God give the gift to everyone. God give the things from heaven. And St. Paul said, these are the things that we have received. These are the things God has given to us by His Spirit. And His Spirit searches all things. And His Spirit searches deep things, even the deep things of God. Amen? Amen. Yung natatagong mga bagay, alam sa Espiritu, alam sa banal na Espiritu. Ay dapat sabi ni Jesus Christ, sabi niya, humayo kayo sa buong mundo. Amen? Turuan ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritong Banal. Turuan sila na tuparin ang lahat ng mga bagay sa anumang ipag-utos ko sa inyo, at narito ako ay kasama ninyong lagi maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Abay, nakapa-importante pala. Pinaka-importante ang banal na Espiritu. Amen. Amen. Yung maraming mga teachers, mga pastors, elders sa mga iba't ibang grupo, ang tinuturo ang mga bersikulo. Paano mo ang bersikulo na kahit itong bersikulo sa Plaza Independencia, daghan ang kamaunini? Diba? Mga tigbak-tigbakay, mga debater, daghang kamao sa bersikulo.
Pero ang dili kaya ni Satanas ang pagkat-on sa kasuguan gikan sa Espiritu sa Dios. Pero ang bersikulo kaya ni Satanas, kita mo, when Jesus Christ fasting, nagpuasa ang ating Panginoong Diyos, lumalapit sa kanya si Diablo. Amen? Nidool si Satanas. Kung anak ka sa Diyos, himuang pangkin ng mga bato. O sa tubag sa Ginoo, man does not live on bread alone, but also the word of God proceed from his mouth. Ano naman ang sagot ni Satanas? Kung anak ka sa Diyos, ambak. Ibig sabihin, si Diablo, si Satanas, marunong din sa bersikulo. Amen? Marunong din sa Biblia. Memoryado ang mga bersikulo. Yung mga debater, memoryado ang bersikulo. Sa Plaza Independencia, memorado ang mga bersikulo. Nagdebate sila. Pero, kaya ba ang pagpunadlo na Apostol San Pablo? Matod pa na Apostol San Pablo, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but by a demonstration of spirit power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Yan. Iba ang pagpangaral ni Apostol San Pablo sa mga tao. Ganon din tayo, mga kapatid. Amen? Amen! Ganon din tayo. Ramdamin natin ang kanyang banal na espiritu. Sabi ni Apostol San Pablo, what we are speak not from the thought of human words, of human wisdom, but we are speak from the thought of Spirit of the Lord. Amen! Ang ilang pagpangwali, wala nagikan sa panghuna-huna o mga pulong tawhanon, kundi gikan sa kapahayagan sa gahong sa atong Ginoo. Kubitan ni hinungdan. Dahilan, maraming dominasyon sa panahon natin ngayon. No? Nagpaka-bright, nagpaka-maalamon. Pila ka bersikulo, himog simbahan. Pila ka bersikulo, tukod og relihiyon. Wa man gani mausap ang kinabuhi. Eh pwede mo ng relihiyon tukuron bisan pag bisyoso ka. Diba? Pwede maghimog kag simbahan relihiyon bisan pag makasasala ka. Nga naman, irehistro sa SIC, na kay kwarta, magtukod kag building, tukod na kag relihiyon. Pero una ba ang motivation sa atong mga kaubanan? Sa unang panahon, una ba ang ilang motives sa ilang pagtukod o pagsangaw sa pulong sa Ginoo? Dili. Matod pa ni Apostol San Pablo, no? For I resolved to know nothing. Gikalimtan ni Apostol San Pablo, while I was with you, except Jesus Christ and Him crucified. No? Ang sakripisyo. Alam niyo mga kapatid, ano ba ang pinakasentro upang matanggap nating buhay o walang hanggan? Anong pinakasentro dito? Ang pinakasentro, ang sakripisyo na tanggapin natin at tayo po ay handa pong magsakripisyo din alang-alang sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Ang sacrifice. Kung naalaala ninyo, sabi ng Panginoong Diyos, whoever and who wants to go with me, he must forget himself and take up his cross and follow me. Mayroong sakripisyo. Amen? May mga pag-antos nga angay natong buhaton. No? Kaya kung mag-alagad ka sa Ginoo, di ka gusto mag-antos, dinihingan ka sa bersikulo. Dinihin sa bersikulo, bisan ang mga hurim-hurim, bisan ang mga magikiro, bisan ang mga tao na wala nang alagad sa Diyos, dunay mga bersikulo.
Pero ang aplikasyon nga gikinahanglan sa Ginoo dili lang ta kutob sa titik, kundi hangtod sa kanilang ng plano sa Ginoo, pinaagi sa iyang gahom nga mao ang Espiritu Santo. Praise the Lord. Hallelujah. Muna gingon sa kasulatan, what no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived. Kadtong walay insaktong kaalam, kadtong kunong walay dalunggan, kadtong walay mata, sila ang nasayod, sila ang nakakita, sila ang nakadungog, sila ang nakasabot. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maunay, pag-abot ni Apostol San Pablo dito sa Corinto, hantod dito sa Galacia, kaya mga tao, mga nagpaka-maalamon, gibuak sa Ginoo ang ilang kaalam, giguba sa Ginoo ang ilang pagsimbag Diyos-Diyos, ang ilang mga garbo, kinsay gigamit, tao, dili, kinsay gigamit, ang mga propeta, ang gahom sa Diyos, dili ang mga tao maalamon, dili mga tao nga mga teachers of law, dili ang mga rulers ni atong panahona, kundi ang mga propeta o ang mga alagad sa Dios nga gikonsaran sa gahom sa Espiritu Santo. Everybody say praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, tularan natin ang ugali ng mga apostoles, ang ugali sa mga sinaunang Kristohanon, kung paano sila naglilingkod at sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Tumayo tayo, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Nang araw na ito, ng oras na ito, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. At sana po matatanggap ninyo ang pagpapala ng Panginoong Diyos ng tanghaling ito. Kung mayroon